guys! Magandang hapon or magandang gabi sa Pilipinas. Ito po guys, itong video na ito is sasagutin ko lang po yung mga tanong, kasi marami pong mga taong nagme-message sa akin tungkol about sa papunta namin dito sa abroad, dito sa UK. Usually po yung mga tanong nila is paano ba kami nakapunta dito, saan ba kami nag-apply, ano ba mga requirements, at magkano ba yung nagastos, kung saan ba mag-review ng IELTS, ganun no. So yun yung usually na mga tanong sa akin no, na mga tao. So una po is sasagutin ko po kung anong unang gagawin nyo is mag-training po kayo ng butchers. Marami naman po mga training centers na nag-open na po ngayon kasi nga demand yung butchers. So dati po kasi malapit po kami sa Digo City, which is around Davao del Sur. So noon sa Digo City is wala pa pong nag-open ng mga training center as a butcher. So parang sa slaughterhouse lang po yung pwede kang mag-training. So thankful po kami kasi yung Panabo City is mayroon po silang programa sa butcher at saka wala po yung bayad, kaya yung asawa ko is kumuha po siya ng slot doon at saka sa awa po ng Diyos nakakuha po siya ng slots at saka thankful din po kami kasi yung pwede lang po sanang mag-training doon sa Panabo is yung mga residente ng Panabo City, resides around Panabo City. So thankful po kami kasi yung lola ko is meron po siyang kamag-anak doon sa Panabo City. So nirecommend niya po yung asawa ko as a family. So ayun po, nakakuha po ng slots yung asawa ko. Pagkatapos niya po ng mag-training ng butcher, nag-review po siya ng IELTS, which is required kasi requirements po yun papunta nyo dito sa abroad. Hindi lang po dito sa UK, ang dami po kasing mga bansa dito sa abroad na nag-open po as a butcher. Meron po silang Australia, Switzerland, UK. So dati po is hindi po talaga target ng asawa ko is UK. Kasi doon sa Panabo City, meron na po silang employer which were to Australia sana yung destination nila. Pero sadly, nagka-pandemic. So nahinto po yung pag-select po ng employer. Pero thankful po din kami kasi parang yun po yung way ni God siguro na parang ibang direction po yung pupuntahan, yung ibang direction, parang iba yung destination na pupuntahan ng asawa ko. So thankful po kami na yung destination na napuntahan po ng asawa ko is UK. So yun po no, yun po yung first na gagawin nyo is mag-training kayo ng butcher. Second is mag-review po kayo ng IELTS. It's about speaking of English. So mag-exam po kayo niyan. Siguraduhin niyo pong mapas niyo po 'yon. At saka third po is maghanap po kayo ng agency na a-applyan niyo po. Sa mga gusto pong malaman na anong agency po yung nag-apply po yung asawa ko, is ilalagay ko lang po sa comment section sa baba po. So kayo na po maghanap ng message ko po doon. So ayun no, so yun yung pang third. At saka
Yun, anyway pala, meron po palang requirements yung agency is, which is, kapag magti-training po kayo ng butcher is, magpakuha po kayo ng video na nag-ihaw kayo ng animals, kahit anong animals, mabaka man yun, or makalabaw, or mapig, basta meron po kayong video. So, ayun no. So, sa awa ng Diyos is nakapasa po yung asawa ko sa IELTS. At saka doon, nag-apply siya doon sa agency. So, ayun, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy po yung proseso. Mga ilang months po yung hinihintay ng asawa ko. At saka, hindi po biro po talaga ang pag-abroad kasi parang ang dami mong kaba sa dibdib kasi sa exam pa lang kung pasado ka ba, or tsaka meron din medical exam kung pasado ka ba, ganun no. Meron kasing mga kaibigan yung asawa ko na na-fail po sa medical exam, nadili po yung yung flights nila kasi kailangan po nilang tapusin yung medical exam nila, kailangan pa nila magpagaling. So yun guys no, thankful lang po kami na yung asawa ko is nakalusot. So ayun po no, yung mga nagtatanong po nga po pala kung magkano po yung nagasto namin sa asawa ko is mga almost 100,000 plus yata yung nagasto namin. Kasi yung sa yung nagasto po namin doon sa pag-training niya is usually wala po kami nagasto doon. Yung lang po, yung gasolina. Yung pagod, yung pagtitiyaga niya kasi nagtatrabaho po kasi at that time nagtatrabaho po yung asawa ko doon sa BIR as a security guard. So pagkatapos niya pong magtrabaho, panggabi po kasi siya, tapos yung ihaw nila is madaling araw. So ayun, pagkatapos niya pong magtrabaho, punta na naman siya sa Panabo, from Davao to Panabo. So ayun no, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Yun po. Tapos yung sa yung sa review center naman sa IELTS is, I think it's around 8,000 yata. Hindi ako sigurado kung 8,000. Parang 8,000 yata. Tapos yung pag-exam is 15,000. At saka thankful na po kayo ngayon kasi dati po yung asawa ko is sa Manila po siya nag-i-exam ng IELTS. Sa Manila, hindi pala, sa Manila siya ng IELTS kasi wala pa po doon sa Davao City yung IELTS niya. Tapos thankful din po kayo kasi nung unang pag-apply po yung unang pag-exam po ng asawa ko is mali po yung na-exam niya. Parang wala yatang UKVI, parang IELTS lang yata yon. So nakadalawa po siyang exam. So kadalawa po siyang exam kasi yung unang exam niya is hindi UKVI IELTS. Tapos yung pangalawa is yun na yung UKVI IELTS. So ni-make sure namin is yun na nga ba kasi yung agency, sabi ng agency mali po yung na-exam ng asawa ko noong una. So beware po kayo kung anong i-examin nyo kasi meron po different na IELTS na kailangan yung examen. So be aware po kayo kung anong i-examin nyo. Kaya parang UKVI IELTS yata dito sa UK. So ayun no, 15K sa pag-exam. Tapos kung around Davao del Sur po kayo, wag po kayong mag-aalala kasi meron na pong marami na pong mga training center dyan sa Digos na nag-open po sila ng pagtitrainingan nyo. So kaso lang meron po yung bayad, pero wag nyo na lang po isipin yung bayad kasi pag makapunta na po kayo dito sa abroad or dito sa kung sa anumang destination yung nyo is worth it talaga yung
ginastos nyo, worth it yung mga pagpupuyat nyo, worth it yung mga pagod nyo. Tsaka, ano ba? So, ayun no. Yun, pag-apply nyo ng pag-apply nyo ng agency, so, pray lang po talaga kayo na makuha po kayo at tsaka makapunta po kayo ng ibang bansa. So, yan lang po. Thank you.